Hilingin po natin yung pagsama ng Diyos muli sa ating pangangaral. Sige po, tayo po'y manalangin. Minsan pa, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Inaamin namin, Panginoon, ang aming kakapusan. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy ng patnubay ninyo. Hinihilingan namin, Panginoon, na kayo ang pumatnubay at gumabay sa amin. Tulungan kami, Panginoon, na makilala kayo, maunawaan namin ang inyong mga salita. Dumating sa amin ang pagkatuto. At help us, Panginoon, in response to glorify you, Panginoon, to honor you, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa, matuto kami, Panginoon, sa kabanatang ito ng 2 Samuel chapter 9, ikaw ang magturo at magpaunawa nito sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa. So, kung babalikan po natin, bago po tayo magtuloy sa chapter 9 po, so, balikan lang natin ng konti sa chapter 8, atras lang po tayo ng konti. Dito makikita natin na yung pahayag patungkol sa tila walang katapusang digmaan, no, sa bayan ng Israel. Dito yung tala ng mga naging laban ni David na kanyang napagtagumpayan. So dito, pinamagatan nga itong chapter 8 bilang ang mga tagumpay ni David sa digmaan. So, pinakita dito na after ng digmaang iyon, ng halos masalimuot, mahabang labanan na iyon, in chapter 9, makikita natin na si David ay tila nasa kanyang best position and power. No? The kingdom is secured, striving na yung bayan ng Israel, kalmado na sila, no? At yung kanilang mga kaaway ay nagapi na nila. So, si David ngayon ay may time na mag-reflect. So, and this time, as he was reflecting, he remembered the covenant or promise na binanggit niya kay Jonathan. Promise that he made with his friend Jonathan. And here is a display of kindness. Kindness na hindi lamang pagiging basta mabuti sa kapwa, kundi pagpapakita ng covenant love of God. Covenant, ibig sabihin yung promise, love of God. So in verse 3, sabi dito, sinabi ng hari, mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul upang siya'y magpakitaan ko ng kabutihan ng Diyos? So pinakita dito, ano yung nais gawin ng hari? Pagpakitaan siya ng kabutihan ng Diyos. The kindness of God. So mainam na, sabi nga ni David Guzik, no? Sabi niya doon, mas mainam na ang kabutihan ng tao kaysa sa kasamaan ng tao. Pero higit na mainam ang kabutihan ng Diyos. So, hindi natin maikukumpara yung kabutihan ng Diyos sa kabutihan ng tao. So, the word kindness na ginamit dito sa verse 3 ay mula sa Hebrew translation na hesed, meaning steadfast love or loving kindness or covenantal loyalty. Kanino daw po? Ng Diyos. Yun yung gustong ipakita ni David. So, same steadfast love na nag-preserve kay Haring David at sa kanyang salin lahi up to the point ng kay Christ. Yung kaharian ni David ay na-establish dahil doon sa covenant ng Panginoon, sa pangako ng Diyos kay David, as well as kay Solomon, and up to Jesus Christ. So it shows the steadfast love ng Diyos o yung pag-ibig na hindi nagmamaliw. At ito yung loving kindness ng Diyos. Kaya po yung title natin sa pangangaral sa umagang ito is God's Loving Kindness or the Loving Kindness of God. Yung kabutihan ng Diyos na nadulot ng kanyang pag-ibig. So ang purpose natin sa umagang ito, sa ating pag-aaral, ay makita kung nasan nga ba yung loving kindness na ito ng ating Panginoon sa chapter 9 ng 2 Samuel. Sapagkat kung hindi natin makikita yung loving kindness ng Diyos sa kabanatang ito, tayo ay maliligaw. Walang kwenta yung magiging pag-aaral natin sa umagang ito. No? Wala po akong ibibigay na pointers, wala pong major points sa umagang ito. Isa lang yung target nating i-highlight at yun, yung steadfast love ng ating Panginoon. No? Marahil mapapakinggan nyo, mababanggit ko po yung steadfast love, yung loving kindness, or yung covenantal loyalty ng Panginoon, yung amazing grace ng Diyos. They speak of the same thing po sa pag-aaral po natin ngayon. So God's steadfast love, His covenant love through David. Now, kung babalikan po natin muli yung chapter 8, malinaw na ipinakita ang nagtagumpay
na namumuno si Haring David sa buong Israel. In verse 15 ng chapter 8, sabi doon, kaya't naghari si David sa buong Israel. At naggawad si David ng katarungan at pagkakapantay-pantay sa kanyang buong bayan. So yung uri ng pamumuno niya ay makikitaan daw po ng katarungan at katuwiran. So as a king, he is motivated to do what is good and what is right in the sight of God. And in verse 6 and verse 14, malinaw kung sino yung binanggit na nagkaloob ng katagumpayan kay David. Hindi daw po dahil sa siya'y magaling, hindi dahil siya'y mahusay, kundi sabi dito sa verse 6, sabi po dito, sa bandang dulo, at binigyan ng Panginoon si David ng pagtatagumpay saan man siya pumunta. Verse 14, inulit po, at binigyan ng Panginoon si David ng pagtatagumpay saan man siya pumunta. Sa 2 Samuel chapter 8, verse 6 and 14. So malinaw na ang katagumpayan ni David ay dahil sa Panginoong Diyos. Now, atras pa po tayong konti, no? In chapter 7, sa verse 21 and 22, basahin lang po muna natin. Verse 20, sama na po natin. At ano pa ang masasabi ni David sa iyo? Sapagkat kilala mo ang iyong lingkod, o Panginoong Diyos, dahil sa iyong pangako at ayon sa iyong sariling puso, iyong ginawa ang lahat ng kadakilaang ito upang malaman ng iyong lingkod. Kaya't ikaw ay dakila, o Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo o may ibang Diyos pa bukod sa iyo, ayon sa lahat ng naririnig ng aming mga tainga. So dahil daw po sa pangako ng Diyos, at according sa puso ng ating Panginoon, dahil sa iyong pangako at ayon sa iyong sariling puso, iyong ginawa ang lahat ng kadakilaang ito upang malaman ng iyong lingkod. So lahat ng bagay na ito nangyayari kay David ay dahil niloob ng Panginoon, according to His own heart, that He brought all this greatness to David. Kaya nga sabi ni David sa verse 20, you know your servant, O Lord. Kilala mo ang iyong lingkod, Panginoon. Alam mong mahina ako. Alam mong isa lamang akong pastol. Tupa yung inaalagaan ko, hindi tao. I don't have what it takes to be a king. Tapos makikidigma pa sa mga mas malalakas at maraming mga bansa. But David was able to reach the best all because of the promise of God. Yung pangakong ibinigay sa kanya ng Panginoon. Now, sa simula po ng chapter 9, sa verse 1, dito nagre-reflect si David. No? Ano po? Natapos na yung kanyang mga digmaan. Ngayon, inaalala niya lahat ng mga katagumpayan, yung mga digmaan na kanyang napagtagumpayan. Ganun din, marahil at this time, iniisip niya, meron pa bang kaaway ang bansang Israel na dapat naming kalabanin? But this time, ang iniisip ni David, ang thinking ni David, is there still anyone left of the house of Saul? May nalalabi pa ba sa sambayan ni Saul? So again, in previous chapter, binanggit yung mga naging katagumpayan ni David sa labanan. So, tila this time, habang nagre-reflect si David, iniisip niya, meron pa nga bang kaaway yung bansang Israel? No? Nag-iisip siya, meron pa bang dapat talunin? Meron pa bang threat sa bayan ng Israel? And it is understandable kung ganito yung magiging pag-iisip ni David, sapagkat in chapter 3 ng 2 Samuel, binanggit dito na dinescribe or sinamarize yung naging labanan niya together against kay Saul. No, sa sambayan ni Saul, sabi doon, isang matagal at masalimuot na labanan. Yung kanyang kinaharap laban kay Saul. So after nun, iniisip niya, so it is understandable na ganun yung thinking ni David. Na meron pa bang dapat talunin, may dapat pa bang kalabanin. And sa pagpapalit po ng pamumuno, no, sa history or even po sa mga napapanood natin, no, sa mga siguro mga k-drama about sa mga hari reyna, no, kapag ka nagpapalit ng dinastiya, nagpapalit ng pamumuno from one
bloodline to another bloodline, ang gagawin ng panibagong bloodline, papatayin nila. Susupilin nila lahat ng mga pamilya nung nagdaang pamumuno. Bakit? Para wala nang mag-arise na threat na aangkin doon sa posisyon ng pagiging hari, na magsasabing, ako ay apo ni ganito ng previous na hari, ako yung nararapat na maging hari, na susunod na hari, hindi ikaw. So yun yung expected ng mga tao na gagawin ni David nung siya ay mamuno. Napapatayin niya yung naging lineage ni Saul. But what is surprising here, na sa halip na ipapatay, ipinahanap niya itong taong ito, who is undeserving, upang ipakita yung kabutihan ng Diyos. Sabi dito, may nalalabi pa ba sa sambayan ni Saul upang aking maipakita ang kabutihan alang-alang kay Jonathan? Upang ipakita yung kabutihan ng Diyos. So in English, sabi doon yung kindness ng Diyos. So bakit sinabi doon yung kabutihan ng Diyos? Because it is not innate for human to forgive or to be kind. It is natural for man to sin. Natural para sa atin ang maging sakim, ang pumatay, ang manakit ng kapwa. And to think highly of ourselves. Prideful nga tayo eh. And man is able to be kind and compassionate all because of the love and kindness of God. So dito, habang inaalala ni David, binabalikan ni David yung kabutihan ng Diyos sa kanya, naalala niya yung pangako niya kay Jonathan. Nais niya na yung kabutihang natanggap niya mula sa Diyos ay maibahagi niya rin sa pamilya ni Jonathan. So itong paghahanap ni David ay hindi lang din po biglaan lang niyang naisip. No? Hindi lang to biglang naisip niya, bakit kaya hindi ko pagpakitaan ng kabutihan yung pamilya ni Saul? No, nasaan kaya sila? No? Hindi lang po ito aksidente o biglaan. To better understand, balikan po natin yung 1 Samuel chapter 20. Sa unang Samuel kabanata 20. Makikita natin dito na nakipagkasundo si David kay Jonathan. In verse 14, sabi doon, kung ako'y buhay pa, si Jonathan po yung nagsasalita dito, kung ako'y buhay pa, ipakita mo sa akin ang tapat na pag-ibig ng Panginoon. Ngunit kung ako'y mamatay, huwag mong puputulin ang iyong kagandahang loob sa aking sambahayan, kahit ginantihan na ng Panginoon ang lahat ng mga kaaway ni David sa balat ng lupa. At talon tayo sa verse 17. Muling pinasumpa ni Jonathan si David ng pagmamahal niya sa kanya, sapagkat kanyang minamahal siya na gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sariling buhay. So pinaulit ni Jonathan kay David yung kanyang naging pangako from verse 14. So bilang tanda ng kanyang matuwid na pag-ibig sa kanya. So kung titingnan natin, aatras pa tayo, mag-move forward pa tayo sa 1 Samuel chapter 24, verses 21 to 22. Ito'y po yung tagpo kung saan kumbaga tinanggap na ni Saul na si David nga yung hinirang ng Diyos bilang susunod na hari. At sinabi ni Saul kay David na ipangako sa kanya na huwag niya ding lulupilin or puputulin yung sambahayan ni Saul. Huwag niyang tatapusin yung lineage, yung pamilya ni Saul. So itong pangakong ito ni David ay hindi lamang kay Jonathan, maging kay Saul. Kaya in our focus sa chapter 9 ng 2 Samuel, hindi nakalimutan ni David yung kanyang pangako. So hindi aksidenteng naisip lang ito ni David, naalala niya kung ano yung kanyang ipinangako. So mag-reflect lang po muna tayo saglit, in practical sense. Ilang beses na kaya tayong nangako na hindi man lang natin natupad? Marahil sa tao o sa Diyos. Marahil nakalimutan na natin. Pero hindi pa nakakalimutan ng taong pinagpangakuan natin nun. O marahil tayo yung tao na pinangakuan ng ibang tao.
at hindi ito tinupad. So minsan may mga pangako tayo na hindi na lang natin tinupad kasi nagbago na yung taong pinangakuan natin eh. Kasi ginawan tayo ng masama nung taong yun. Dahil niloko tayo nung taong yun. Tila mas madaling tumupad ng pangako sa taong mabuti o ginawan tayo ng kabutihan. Totoo po, no? Pero dito, si David ay isang mabuting paalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Na hindi ito nagbabago ni mababawasan man sa paglipas ng panahon. So the love of God will remain steadfast through time. At hindi ito magbabago kahit pa magbago tayong mga tao. So kung titignan natin, mabuti na lang at yung pangako ng Diyos ay hindi nakabase sa ating mga taong nagbabago. Salamat papala sa Diyos sapagkat hindi nakabase sa atin. Hindi nakabase sa ating mga mahihinang nilalang yung kanyang pag-ibig. Hindi nakabase sa sirkumstansya natin, hindi nakabase sa panahon natin. This divine love and kindness of God will transcend through time. Throughout generations, sa bawat henerasyon, mananatili yung pag-ibig ng Diyos. So makalipas ang mahabang panahon, madaming digmaan, maraming pagsubok yung napagtagumpayan ni David. At inalala ni David yung kanyang naging pangako kay Jonathan. So sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pagtatanong kung meron pa bang natitira sa pamilya ni Saul, nakarating ito kay Ziba na alipin ng pamilya ni Saul. Sa verse 2, noon ay may isang lingkod sa sambahayan ni Saul na ang pangalan ay Ziba. Kanilang tinawag siya upang humarap kay David at sinabi ng hari sa kanya, "Ikaw ba si Ziba?" At kanyang sinabi, "Ako nga po ang inyong lingkod." And in verse 3, sinabi ng hari, "Mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul upang siya'y mapagpakitaan ko ng kabutihan ng Diyos?" So makikita natin dito sa pagpapatuloy, at sinabi ni Ziba sa hari, mayroon pang isang anak si Jonathan, pilay ang kanyang mga paa. So walang pagdadalawang isip, ay tinuro ni Ziba, binanggit ni Ziba, si Mephibosheth na anak ni Jonathan kay David. So kung marahil hindi sinabi ni David na upang mapagpakitaan ko siya ng kabutihan ng Diyos, marahil magdalawang isip si Ziba, no? Sapagkat yung normal nga, yung common thing na gagawin ng panibagong hari ay ipapapatay yung pamilya ni Saul. So marahil itatago niya kung nasan si Ziba, ay si Mephibosheth. Pero dito, dahil sa katagang sinabi ni David, upang mapagpakitaan ko siya ng kabutihan ng Diyos. So yun yung naging comfort, yun yung naging trigger para kay Ziba na sabihin kung nasan si Mephibosheth. So in verse 3, si Mephibosheth ay inilarawan bilang lumpo. Lumpo ang kanyang pilay ang kanyang mga paa. At inulit ito sa huling talata ng verse 13. Kung saan sinabi din doon, at pilay ang kanyang dalawang paa. So dalawang paa po, pareho, baldado. So may mahalagang representation din yung pagiging lumpo ni Mephibosheth na tatalakayin natin mamaya o babanggitin natin mamaya. So in 2 Samuel chapter 4, ipiniliwanag na hindi pinanganak na lumpo si Mephibosheth. Kundi sa 2 Samuel chapter 4, balikan lang po natin. So dito, sa talatang ito sa chapter 4, ito na yung panahon kung saan namatay na si Saul, namatay na din si Abner na isang, kumbaga, punong kawal ni Haring Saul. So nayanig ngayon, so natakot ngayon yung buong Israel. No? Dahil, maaari na silang sakupin, ipapatay yung pamilya ni Saul. Kaya ngayon, yung ginawa nung bantay, yung tagapag-alaga ni Mephibosheth, tumakas sila. Kinarga niya ngayon si Mephibosheth, o inakay niya ngayon si Mephibosheth, at tumakas sila.
Tumakbo sila, nagmadali sila upang hindi sila matunto ng kaaway. Ngunit sa kanilang pagtakas, ay nahulog si Mephibosheth at doon na siya napilay. So sa kanilang pagtakas, 5 taong gulang pa lamang po noon si Mephibosheth. Pero ngayon, sa chapter 9 ng 2 Samuel, binanggit dito na siya ay mayroong anak na ngayon. Meron na siyang anak na lalaki. So, mahabang panahon na yung nakalipas. At yung pangako ni David ay buhay pa si King Saul, buhay pa si Jonathan. Pero yung pagkapilay ni Mephibosheth ay patay na si Haring Saul. So mahabang panahon na yung nakalipas, pero nais pa rin ipagpatuloy o gampanan ni Haring David yung kanyang ipinangako, yung kanyang covenant kay Jonathan. So time has elapsed. And to quote Alistair Begg, sabi niya dito, lumipas man ang panahon, hindi nito nabura yung pagnanais ni David na ipakita yung ipinangako niyang pag-ibig o yung covenant love sa lahi ni Saul. So hindi siya nag-back out at sinabing, noon pa naman yun, hayaan ko na lang yun. Wala naman na rin si Jonathan. Wala na rin si Saul. Things already changed. Pero hindi ganun yung sinabi ni David. So if David was motivated by his emotions or feelings, nang dahil lamang sa kanyang pakiramdam, baka nga nagbago yung kanyang isip. Ngunit hindi. Siya ay motivated by his love kay Jonathan. Siya ay motivated to fulfill his promise. Sapagkat ito'y ipinangako niya kay Jonathan, saksi ang Diyos. Kaya in verse 4, tinanong niya kung nasaan itong Mephibosheth na anak ni Jonathan. Sinabi ng hari, saan siya naroroon? At sinabi ni Ziba sa hari, siya ay nasa bahay ni Makir na anak ni Amiel sa Lodibar. So, pag sinabi pong Lodibar, so, pag sinearch po natin, ano yung ibig sabihin ng Lodibar? Sabi doon, it is a dry land. Ito yung lupain. Barren land o patay. Walang namumuhay na mga halaman. So, hindi pwede pagpastulan dahil tuyo o patay yung lupa. So, doon naninirahan si Mephibosheth. At sabi pa doon, siya ay nasa bahay ni Makir na anak ni Amiel. So, siya ay walang sariling tahanan. Siya ay nakikituloy lang. So, he is basically nobody. Dependent lang siya sa tulong ng iba. So, ang tanong ngayon, bakit ang isang hari ay nanaisin na makasama ang isang lumpo? Ang isang nobody na ito. So, why David did not care much of the status of this man? Bakit walang pakialam si David sa status ng taong ito? Sapagkat hindi lang ito basta pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. It is about showing the loving kindness of God sa pamilya ni Jonathan. It is expressing the loving kindness of God through David's life. So same with Street Dwellers Ministry, no po, na mabanggit ko lang din po, no? So may ganitong ministry yung iglesia, hindi lang po dahil gusto nating makilala tayo bilang mabuting iglesia or dahil mabubuti tayong tao. Pero ang purpose natin ay upang ipaabot sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos na kayang magligtas din sa kanila kahit sa kanilang sitwasyon. So ang purpose natin sa Street Dweller upang maipaabot yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan din ng Ebanghelyo. So we are expressing the love of God by helping them and preaching to them the amazing grace of God. Now in verse 5, so nabanggit ko lang po yun sa Street Dwellers. So in verse 5, dito na pinasundo na ni David si Mephibosheth. Sabi dito, kaya't nagsugo si Haring David at ipinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Lodibar. So along the way, maraming pwedeng possible na nangyari, no? Pwede nating i-imagine na nang kumatok na
nang kumatok na yung sugo ni Haring David. At sinabi, meron bang ditong Mephibosheth na anak ni Jonathan? So marahil, kinabahan ngayon si Jonathan at si Mephibosheth at yung kanyang pamilya. Marahil sa isip-isip nila, katapusan na natin. Ito na to. Natuntun na tayo ng hari ng Israel. Natuntun na tayo ni David. At marahil, bago siya umalis, bago siya pumunta kay David, nagyakapan pa sila, hinalikan niya yung kanyang anak at yung kanyang asawa, yung kanyang pamilya, nag-iyakan sila, thinking na hindi siya makakabalik ng buhay. Sapagkat ito na yung kanyang katapusan. Sa ayaw at sa gusto man niyang pumunta, siya ay isasama ng mga kawal na isinugo ni David. So no choice siya. So habang papunta din siguro, punong-puno ng pag-iisip si Mephibosheth. No, kumbaga sa atin, nag-overthink na siya. Ano yung pwedeng mangyari? Paano siya ipapapatay? Paano siya pahihirapan ni David? Sapagkat yung kanyang lolo na si Saul ay makailang beses nang pinagtangkaan si David. So marahil, napuno ng takot si Mephibosheth. Si David ay kilala niyang mahusay. Na-eliminate niya nga yung mga kalaban ng Israel. At ngayon, nasa tugatog ng tagumpay yung bansang Israel. Payapa sila. Kumbaga, unshakable sila at this time. Therefore, sa isip ni Mephibosheth, katapusan niya na. So, nabalot ng takot si Mephibosheth. Sa verse 6, upon meeting with David, anong ginawa ni Mephibosheth? Sabi doon, si Mephibosheth na anak ni Jonathan, na anak ni Saul, ay pumaroon kay David, nagpatira pa sa kanyang harapan at nagbigay ng galang. So nagpatira pa. Nagmakaawa agad si Mephibosheth. Hindi lang to simpleng pagluhod at pagbibigay galang, kundi nagpatira pa. So hoping si Mephibosheth na siya ay kahabagan ni Haring David. So ano yung kasunod na nangyari? David called Mephibosheth by his name. Sinabi ni David, Mephibosheth. At sumagot si Mephibosheth, ako ang iyong lingkod. Ano yung response ni Mephibosheth? Behold, I am your servant. Hindi niya inaring siya'y prinsipe dahil siya'y apo ni Saul. Sa halip, itinuring niya yung kanyang sarili bilang isa na lamang lingkod. Isang alipin. And in verse 7, mahalaga yung sinabi ni David dito, huwag kang matakot. So marahil evident yung takot ni Mephibosheth. Kaya sinabi ni David, huwag siyang katakutan nito. Hindi nice ni David na katakutan siya nito. So maraming beses din in the Bible na naisulat yung salitang fear not. Huwag tayong matakot. Actually, around 365 times na isinulat yung fear not sa Bible. Kung titignan natin, sapat sa araw-araw sa buong isang taon. 365 days in a year. Sapat para sa araw-araw na hindi tayo matakot. And in Luke chapter 12 verse 32, sabi doon, fear not, little flock, for it is thy Father's good pleasure to give you the kingdom. And in Luke chapter 2 verses 10 to 11, the angel tells the shepherds, fear not, for behold, I bring you good news of great joy, that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. So huwag kang matakot, sinabi ni David, sapagkat nais kong ipakita sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, alang-alang sa iyong amang si Jonathan. Hindi dahil sa kung anong meron ka, hindi dahil sa kung anong kaya mong ibigay sa akin,
kundi dahil sa pangakong ibinigay ko sa iyong amang si Jonathan. Sapagkat walang kayang ibigay si Mephibosheth, according sa binasa natin in verse 3 and verse 4. Siya ay naninirahan, nakikituluyan lamang. At doon pa sa malayong lugar kung saan tuyo ang lupain. So yung kabutihang ito ay base sa pangakong ibinigay ni David sa kanyang kaibigang si Jonathan. Noon pang una. So dahil sa covenant na ito, kaya nakatagpo ng favor si Mephibosheth mula kay David. Favor that he is not worthy of, or matatawag natin unmerited favor. So this loving kindness of God removes fear and anxiety. In 1 John chapter 4 verse 8, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. And such is the perfect love of God. And sa pagpapatuloy ng chapter 7, hindi lamang po basta tinanggal ni David yung takot sa puso ni Mephibosheth. No, hindi lamang niya sinabing, huwag kang matakot. Sinabi pa niya, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ni Saul, ng iyong ama, at ikaw ay palaging kakain sa aking hapag. Doon po muna tayo sa una. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ni Saul. So he did not only remove the fear, but he also blessed him and restored him. So ang pagmamayari ng kanyang lolo na si Saul ay ibinalik sa kanya ni David. So mula sa mahirap na buhay at paninirahan mula sa bahay ng ibang tao, ay bigla siyang nagkaroon ng ari-arian. Kumbaga from rags to riches. And let us take note of two things. No? Una, makikita natin, hindi niya ito pinaghirapan. Kusang ibinigay sa kanya. At pangalawa, hindi niya ito pinagtrabahuan. So makikita natin dito, he is not deserving of it, but it is freely given to him. Kusang ipinagkaloob sa kanya. So in practical sense, hindi natin pwedeng i-apply ito, no? Sapagkat lahat ng bagay dapat nating pagsumikapan. But in spiritual sense, ang mga masaganang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay kusang ipinagkaloob niya sa atin nang walang kapalit. So the abundant loving kindness of God was freely given to us without also an end, without any limitation. It is steadfast. It is unmerited favor of God. Again, hindi natin deserving, pero pinili ng Diyos na tayo ay pagpakitaan ito dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. So this is also speaks of the covenant promise of God, yung covenant of redemption. Na from eternity past pa, before palikain ng mundo, pinlano na ng Diyos kung paano niya ililigtas, gagawin yung kanyang pagliligtas. Paano niya ililigtas yung kanyang mga pinili. Covenant of redemption. Covenant kasi may agreement between parties. Hindi lamang to sa isang tao, kundi agreement between parties. And yung agreement na ito ay hindi sa tao. Hindi po ito agreement ng Diyos at ng tao, kundi agreement ng Diyos at ng persona ng Diyos, ng banal na Trinidad. So the Godhead, the persons of the Godhead. So even before the creation of the world, pinili na ng Diyos na pagpakitaan tayo ng kanyang pag-ibig sa gagawing pagliligtas ni Kristo. Though it takes a long time before it was fulfilled, pero hindi nakalimutan ng Panginoon. Kanya pa rin isinakatuparan. He fulfills His promise. So in verse 7, tinanggal ni David yung takot, ni-restore ni David si Mephibosheth, at pangatlo, sabi doon ni David, you shall eat at my table always. Ikaw ay palaging kakain sa aking hapag. So, ano yung significance nito? Nung pagkain sa hapag. So, as expressed in the Bible, no, sharing a meal together ay isang paraan ng pag-establish ng relationship.
No, si Jesus Christ kasama ng mga makasalanan is establishing relationship. No, pakikipag-isa sa kanila para yung sharing of meal din ay pagpapalalim ng relasyon at i-enjoy yung company ng isa't isa. So one common principle ng sharing, ng pag-share natin, hati o ano pa tawag dito? Pakikibahagi natin sa pagkain is that we do not share a meal with our enemy. Hindi tayo nakikisabay ng pagkain sa ating mga kaaway. Especially, hindi tayo pupunta sa bahay ng ating kaaway at makikikain doon. Bakit? Sapagkat merong threat or merong danger na tayo ay lasunin or pakainin ng maruming pagkain. But here, David is telling Mephibosheth na apo ng kanyang kaaway, na isa rin niyang kaaway, ang sabi ni David, do not fear. Huwag kang matakot. I will restore you. And let us dine together. Halika't kumain tayong dalawa na magkasama. As a sign of established relationship. We will share the same meal. Kung ano yung kakainin ko, siya rin kakainin mo. Para ipakita na wala itong lason, you are safe with me. Pinakikita ni David, what I prepare, we will share together. And this is not only once, hindi lamang po isang beses. Kundi sabi doon, ikaw ay palaging kakain sa aking hapag. So it is a lifetime. So you will not be a servant, you will no longer be somebody, but we will share a same meal as if you are my son. In verse 11, papayawan na po natin, no? We will share a meal as if you are my son. Now, in verse 8, makikita po natin dito yung response ng isang pusong tunay na nagsisisi. Isang contrite heart. Response of a truly contrite heart o mapagpakumbabang puso. Ano yung sabi ni Mephibosheth? Nang pagpakitaan siya ng kabutihan ni David, at siya ay nagbigay galang at nagsabi, ano ang iyong lingkod upang iyong tignan? Ang isang asong patay na gaya ko. What is your servant that you should show regard for a dead dog such as I? Sabi ni Mephibosheth. So hindi niya sinabing, sa wakas, nagising ka rin sa katotohanan. Sa wakas, nagising ka din na ako nga ay apo ni Saul. Na ako ay isang prinsipe. So, imbis na magmalaki si Mephibosheth, lalo siyang nagpakumbaba sa harapan ni David. Sino ako para pagpakitaan mo ng ganitong kabutihan? Sino ako para pagpalain mo ng higit sa nararapat? Inalis mo yung aking takot, so hindi ko na kailangang magtago sa malayong lugar kung saan walang taong gustong pumunta sapagkat tuyo ang lupain. Inalis mo yung takot na malaya na akong lumabas sapagkat hindi ako mapapano, hindi ako ipapapatay ng hari ng Israel. At ibinalik mo sa akin yung bagay na hindi naman sa akin. Ipinagkaloob mo sa akin yung ari-arian ni Saul. At ngayon, inanyayahan mo pa akong makisalo sa iyong hapag. Kung tutusin, dapat akong mamatay dahil sa lahi ako. Kalahi ako ng iyong kaaway na si Saul. No, yun yung thinking. Yun yung sinasabi ni Saul. Pero sino ako? What is your servant that you should show regard for a dead dog such as I? Isa lamang akong patay na aso na hindi na dapat pang tignan. Nalagpasan na lamang dapat. Pero pinili mo pa rin tignan. Pinili mo pa rin hanapin. So this is a sign of a true contrite heart. It is a heart
of humility. Especially sa harapan ng ating Panginoon. Sa harapan ng biyaya ng Diyos. Hindi lamang sa harapan ng hustisya ng Diyos, kaya tayo magpapakumbaba. Kahit sa kabutihan ng Diyos, tayo ay magpapakumbaba sa Kanyang harapan. Even when faced with the grace of God. So hindi yan nagmamalaki. Ang pusong nagsisisi, nagpapakumbaba, hindi yan nagmamalaki. Same thing in New Testament, kagaya ng previous preaching natin, kung natatandaan nyo po yung preaching natin tungkol sa crumbs of grace. No, yung butil ng biyaya ng Diyos, kung saan yung babae, meron siyang anak na may sakit o inalihan ng masamang espiritu. At lumapit siya kay Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus Christ? Hindi pa ito yung panahon. Hindi nararapat na ang pagkain ng anak ay ibigay sa aso. At anong sabi nung babae? Ngunit Panginoon, maging yung maliliit na aso ay kumakain mula sa mga butil na nahuhulog mula sa hapag ng Diyos. So sinasabi ng babae na isa lamang akong aso. Hindi ako anak. Pero enough na sa akin yung butil ng biyaya na nahuhulog mula sa inyong hapag, Panginoon. Enough na yun para pagalingin yung aking anak. Enough na yun to satisfy my needs. Enough na para sa kanya yung butil ng biyaya ng Diyos na hindi talaga para sa kanya, pero nabiyayaan siya. And nasatisfy siya. So same contrite heart. They know in themselves that they are not deserving of it. Ano yung similarity ni Mephibosheth at ng babaeng ito? Sila ay nagpakumbaba sa harapan ng kanilang Panginoon. Nakita nila yung kanilang pagiging undeserving. And let us take note of this, na may mga taong hindi mananampalataya kay Kristo or nananampalataya kay Kristo sapagkat hindi nila nakikita yung kanilang estado at yung kanilang kasalanan, kalagayan sa harapan ng Diyos. Hindi nila nakikita na tayo ay lumpo, na hindi natin kayang lumapit sa Diyos. We are totally unable. Tayo ay baldado, at higit sa lahat, tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Hindi nila batid na sila ay hiwalay sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. At ang Diyos ay napupuot sa kanila. So ang totoo, we are not welcome to the kingdom of God. Dahil tayo ay mabuti, dahil ikaw ay magaling, hindi tayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. And the right response to the covenant love of God, yung kusa niyang inialay at pinagkaloob sa atin, ay makikita natin na ipinakita ni Mephibosheth. Hindi ako karapat-dapat, ngunit ako'y inanyayahan mo sa iyong kaharian. Inalis mo yung takot, pinatawad mo ako, pinagpala mo ako, at ngayon, inanyayahan mo sa inyong hapag. Sino ako para pagpakitaan mo ng ganitong kabutihan? Who am I, O God? So makikita natin na ganitong response din yung ginawa ni David sa chapter 7, verse 18. Sige po, 2 Samuel chapter 7, verse 18. Sabi dito, nang magkagayoy pumasok si Haring David at umupo sa harapan ng Panginoon. At kanyang sinabi, sino ako, O Panginoong Diyos? At ano ang aking sambayan na ako'y iyong dinala sa ganito kalayo, sa ganitong tagumpay? Sino ako para dalin mo sa ganitong tugatog ng tagumpay? Para pagpalain mo ng ganito? Who am I, O Lord God? So again, what do they have in common? King David, Mephibosheth, at saka yung babae doon sa crumbs of grace. Meron silang kapakumbabaan. They have humility. They have self-denial.
They are aware of their unworthiness in the sight of their Lord. Naunawaan ni Mephibosheth yung kanyang unworthiness sa harapan ni David. Naunawaan ni David yung kanyang unworthiness sa harapan ng Panginoong Diyos. At nauunawaan ng babae, nung babae sa crumbs of grace, yung kanyang unworthiness sa harapan ng Panginoong Hesukristo. So this is God's loving kindness, His amazing grace, that shows us and bless us at nirestore tayo sa presensya ng Ama. Na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng tayo'y kaaway ng Diyos in Romans, pero pinili ng Diyos na tayo pagpakitaan ng kanyang pag-ibig. So sabi ni Alistair Begg, Mephibosheth did not receive what he expected. Hindi tinanggap ni Jonathan kung ano yung ine-expect niya na tatanggapin niya. At yun yung parusa ni David. Yung kamatayan. But what he received, he did not deserve. Yung kapatawaran, yung buhay, yung pagpapala, at yung tanggapin siya ni David bilang kanyang tunay, bilang isang anak, ituring na bilang isang anak. Kumaing kasalo niya. So again, Mephibosheth did not receive what he expected, and what he received, he did not deserve. So in verse 9 and 10, ng chapter 9, sabi dito, nang magkagayoy, tinawag ng hari si Ziba na lingkod ni Saul, at sinabi sa kanya, lahat ng nauukol kay Saul at sa kanyang buong sambahayan ay aking ibinigay sa anak ng iyong Panginoon. Ikaw, ang iyong mga anak at mga alipin ay magbubungkal ng lupa para sa kanya, at iyong dadalhin dito ang mga bunga upang ang anak ng iyong Panginoon ay magkaroon ng tinapay na makakain. Ngunit si Mephibosheth, na anak ng iyong Panginoon, ay palaging kakain sa aking hapag. Si Ziba ay may 15 anak na lalaki at 20 alipin. So dito sa verse 9 and 10, pinagkalooban si Mephibosheth ng mga lingkod o mga alipin na mag-aasikaso sa kanya, magbubungkal ng lupa, magtatrabaho para sa kanya. So lahat ng ito ay natanggap ni Mephibosheth all because of the covenant loyalty of God. Dahil dun sa covenant promise, sa covenant na ginawa ni David kay Jonathan, saksi ang Panginoon. So in verse 11, Mephibosheth received what he did not deserve, and that is to eat at David's table. So nakikain si Mephibosheth sa hapag ni David bilang kanyang isang anak. Sabi dito, pagkatapos ay sinabi ni Ziba sa hari, ayon sa lahat ng iniutos ng aking Panginoong hari sa kanyang lingkod, ay gayon ang gagawin ng iyong lingkod. Kaya't si Mephibosheth ay kumain sa hapag ni David na gaya ng isa sa mga anak ng hari. So na-enjoy ni Mephibosheth yung privileges bilang isang anak ng hari, bilang isang anak ni David. Yung blessing, yung graces ni David, na-enjoy ni Mephibosheth. And it extends maging dun sa anak ni Mephibosheth. So instead of cutting off the lineage of the enemy, pinagpala pa ni David yung kanyang kaaway. David chose to preserve it as a fulfillment of the covenant he made with Jonathan and even Saul. So balikan lang po ulit natin, no? Una, it is David who initiate to seek, hanapin yung sambahayan ni Saul, yung descendants ni Jonathan. It is David who initiate. Siya yung nagsugo upang dalhin pabalik sa kanya si Mephibosheth. Pangatlo, he shows compassion and mercy. Pang-apat,
Pinrovide ni David lahat ng pangangailangan ni Mephibosheth. Panglima, he has given him a seat on his table. Inanyayahan niyang makisalo sa kanyang hapag. And pang-anim, he has treated him as his son. So sa lahat ng mga bagay na ito na ginawa ni David, he foreshadows Christ. Brothers and sisters, he foreshadows Christ. It is Christ who initiate to seek for us. Walang humahanap sa Diyos. Pero it is God who initiate. At siya yung nagsugo kay Kristo para tayo ay kuhain. He has shown compassion and mercy towards us. Pinrovide niya ng masagana yung kanyang biyaya para sa atin. And He has given us a seat at His table. At bilang panghuli, pang-anim, He has treated us as His son and daughter. So David chose to seek the family of Saul in order to show the goodness of God, to do what is good and righteous and just sa harapan ng Diyos. So bilang application po, let us also choose to share the loving kindness of God even to our enemies. And for those of us na nakatanggap ng biyaya ng Diyos, let us also be a David to a Mephibosheth. Again, piliin natin na maging David sa mga Mephibosheth. Piliin natin pagpakitaan ng ibang tao ng biyaya, ng kabutihan ng Diyos. And this goodness of God, this loving kindness of God is best expressed through Jesus Christ. So lahat ng propeta ay pointing forward dun sa itinakdang panahon. No? The day that is yet to come, at dumating na nga. Kung saan darating yung tagapagligtas, yung Kristo. And in Isaiah chapter 35 verse 5, sabi doon, the eyes of the blind be open, ears of the deaf will hear, lame man leap like a deer, and tongue of the mute will sing for joy. So ito yung araw na nilulook forward ng mga propeta. Kung saan ang mga bulag ay makakakita, kung saan ang mga pilay makakatalon, makakatakbo, kung saan ang mga bingay makakarinig, at ang mga pipay makakapagsalita at makakaawit ng papuring awit. So when Christ came, blind men see. Dahil kay Kristo, ang bulag ay nakakita, ang bingay nakarinig, ang lumpoy nakalundag, at ang bingay nakaawit. And the kingdom of Christ was established. He is the King, He is the head, the King of kings, and the Lord of lords. So balikan ulit natin si Mephibosheth. Again, Mephibosheth is a nobody. Isa lamang siyang lumpo, naninirahan sa malayong lugar, nagtatago, marahil, living, namumuhay doon sa lugar kung saan hindi niya pagmamayari. So he's basically nobody. Same with us, we are nobody. Tayo ay mga walang kwenta sa harapan ng Diyos. We are alienated from the presence of God dahil sa ating mga kasalanan. We are crippled, tayo yung mga lumpo. At higit sa lahat, tayo ay patay sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. We are totally unable to come to God. We are totally depraved of our self-means para lumapit sa ating Panginoon. And it is only the amazing grace, the loving kindness of God that came knocking at our door and drag us to the presence of God.
Again, it is only the loving kindness of God that came knocking at our door and dragged us to the presence of our Lord Jesus Christ. So it is He who searched for us. It is God who searched for you. Siya din yung tumawag sa iyo, whether you like it or not. It is the power of God's grace that will carry you to the feet of God, sa paanan ng Diyos, upang tayo'y magpakumbaba, upang tayo'y sumamba sa ating Panginoon. It is Christ who will remove all fear when we face God, and it is Him who will restore us in Him. So siya rin yung nag-invite sa atin na makisalo sa kanyang hapag. Mahalaga na lagi nating tandaan that we are not deserving of this grace of God. That's why it is grace. It is the unmerited favor of God. Hindi tayo karapat-dapat sa bagay na ito, ngunit kusang ipinagkaloob ng ating Panginoon. It is He who invites us to eat at the Lord's table and i-enjoy yung provision, yung means of graces ng ating Panginoon. Yung privileges bilang anak ng Diyos. It is Jesus Christ na nagkaloob sa atin ng mga bagay na ito. In John chapter 1, verse 12 to 13, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Again, to all who did receive Christ, who believed in His name, He gave the right to become children of God. On the other hand, sila na mga hindi tumanggap kay Kristo ay mananatiling kaaway ng Diyos. So anong mangyayari sa mga kaaway ng Diyos? Kagaya ng nangyari sa Old Testament, sa mga kaaway ng Diyos, kaaway ng Israel. So it is a foreshadow of what God will do to His enemies. He will punish them all. And He will make them no more. So nandun yung eternal banishment, eternal separation sa harapan ng Diyos. So if you see yourself as enemy of God right now, I invite you, brothers and sisters, to repent and humble yourself sa harapan ng ating Panginoon. Acknowledge mo na ikaw'y makasalanan, na kailangan mo yung loving kindness ng ating Panginoon. His amazing grace that saves sinners. And if you already receive favor sa harapan ng ating Panginoon, let us rejoice, brothers and sisters, and continually dwell in the house of God. Patuloy tayong manahan sa bahay ng Diyos and eat at His table as His children. Let us enjoy yung privileges, yung means of graces ng Diyos as adopted sons and daughters of God. In the end, in verse 13, sabi doon, Mephibosheth ate always at the king's table. Now he was lame. He was lame in both his feet. No? Makikita natin dito na even though kumain, nakisalo si Mephibosheth sa hapag ni David, ay nanatili siyang lumpo. Hindi nito nabago yung katotohanan na siya'y isang lumpo. No? But para sa taong tinanggap si Kristo at nakibahagi kay Kristo, though tayo yung mga mahihina, tayo ay lumalakas dahil kay Kristo. Tayo ay pinalalakas dahil kay Kristo. Though tayo yung mga bingi, tayo ngayon nakakarinig dahil kay Kristo. Though tayo ay bulag, tayo ngayon ay nakakakita dahil kay Kristo. Though tayo ay mga baldado, tayo ay mga pilay, ngunit tayo ay nakakalakad, pinagkalooban ng ability ng Diyos na lumakad ayon sa kanyang kalooban. And this is all because of the amazing grace, the loving kindness of God. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa aming lahat, Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sa buhay ni David at ni Mephibosheth, Panginoon, na sa kanilang buhay ay nakita namin, Panginoon, ang pag-ibig at pagkilos ninyo, Panginoon. Loving kindness, your mercy, O God, that we are not deserving of, Panginoon. Salamat kay Kristo na siyang nagbuwis ng kanyang buhay upang kami man ay makatanggap ng biyayang hindi namin karapat-dapat para sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumilos at gumawa sa aming mga buhay at laging ipaalala sa amin, Panginoon, yung aming unworthiness, Panginoon, and yung undeservingness namin. And help us always to humble ourselves in front of you, Panginoon. At help us, Panginoon, to rejoice and dwell always in your presence and eat at your table. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, karangalan at kalwalhatian ay sa pangalan niyo lamang po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Salamat po muli sa Panginoon sa natapos naming pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa, hindi lamang po namin ito basta napakinggan, kundi ikaw ang magtanim at magpalago nito sa aming mga puso. Maraming salamat po. At nawa, sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Santong Espiritu. Lahat po ay magsabi ng Amen.